Senado Pincuri, nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, LJ Aquafarm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria.
Okay, magandang umaga, Pilipinas. Got talent. Sabi Yes, nga nila. good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning probinsya San Sorsogon. Good morning Sorsogon City, West at saka East at saka Bagon District. Maray na aga tabi sa Indogabos. Dahil mo na isabihan, Castilla, Magallanes, Ay, Pilar, Donsol, Castilla, Magallanes, Magallanes, Pilar, Donsol, Kasiguran. Kasiguran at saka Sorsogon City. Yeah. Bagan inalam mo Ay, lang nako. bagan tinuyong mo lang ang First District Cup. Ano eh? Parang may gusto kayo pahiwatig sa na. But anyway, Diyos maray na aga tabi sa mga Yan. listeners, viewers kan sa amo na programa. Di lamang ina matatagpuan sa Bicol TV, Sorsogon. Yes, fight sana mga tugang an pang Miyerkules naging Webes kay kahapon nag-giveaway kita sa sa opening kan Kasanggayahan Festival 2025. Yes. And magayunan ang message ni Governor Ay, Buboy Amor. nakaka-touch. Actually, perang beses ko tabi ito ni-review na ni mensahe sa ato na ginagalaga na gobernador, Sir Boboy. Nakaka-touch siya. Although dili maiwasan ng mga basher, pero intindihon ta kung nanan mga pinagdaanan naton. Nakaka-touch ang mga mensahe niya para sa mga Sorsoganon. Ayan, sabi nga ni Baga, basta ang governor mo, si Governor Buboy Amor, safe ka. Wala man talaga baga sa mga natural calamities baga wala man na naging epekto sa aton. Although may mga pagbaha, pero at least na lilimitahan ang mga possible na mga yun. problema Yan. sa aton. Siyempre, yaon man ang pagsuporta kan sa tuyang senador. Senator Chis Escudero. Permi. Si Congresswoman Det Det Escudero. And si Congressman Wowo Portes. And siyempre, ang sa ato na ginagalangan na City Mayor, iyaon man siya permi para sa pagsuporta sa ato na gobernador. Yes, snappy salute from Red Lasay. Yan. Magandang umaga po sa lahat kay former Vice Mayor Ramon Espela kan Santa Magdalena. Ay, good morning, sir. Si Celia Hile. Sabi ni Celia Hile, good morning po sa inyong dalawa, listening from Calamba City. Wow, good morning, madam. Yan. And si Wilma Gonzales, good morning Prime Cup. And Sir Sao, shout out Barangay Piot and Pamrayan. Oo, Barangay Piot and Pamrayan. Letter P, pinakamatibay. Oo. Pag letter P yan. Pinakamatibay, P. Dapat kibuntang Good morning. ni Barangay Palisay. Palisay? Barangay, Barangay Palisay. 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 Ang alam ko na Palisay, yung nalilisay yung buto. Oo, hindi. Wala man yung Palisay. Oo, wala man talaga nin, an may nalilisay lang an sa taas. Masyado na naman kita kabatog-batog pa lang eh. Nag-uumpisi pa lang eh. Mainit na agad ang karburador. Happy listening man kay Sir Apad Dialagdon Jr., ang Comelec officer. Hindi ko anong munisipyo na ini si Sir Apad. Dati sa Gubat ini. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Hindi naman ito kalakihang tao. Matangkad lang na. Pero at least malaki ang puso. Yeah, maraming maliliit lang ang sabi mo nga, hindi kalakihan, pero may malaking puso. Yan. Maraming ganyan. Sana lahat. May malaki naman, maliit ang puso. Meron nga malaki dyan, wala pang puso. Uy, wag na yun. Hindi na makatao yun kung wala ng puso. Hindi na yun mabubuhay kahit sa sarili niya. Anyway, Kap, sa may mga event dyan sa Barangay Pamrayan, maaraman tapo sa report. Halisa sa tuyang kapitan, si Kap Arles Hanaban. Ay, ng Sabado, Kap. Ay, actually, dakulan ang mga activities sa barangay ta. Yaon na nga ni ang upcoming nato na mandato sa DILG sa ato na local government code na at least sa sarong taon magkaigwasin duwang barangay assembly ang pag-uulat ini na barangay assembly pag-uulat sa taong bayan kung ano ang nangyayari, kung anong mga accomplishment, status kan financial kan barangay, and then ano yung mga sinabay man ni Didi, sinama mina yung mga issues in concern na nakita natin na encounter ng barangay kasi hindi naman tayo maniniwala na sa lahat ng mga day-to-day activities ng barangay walang issues in concern. Tama. So dito ninyo makikita kung ano yung mga issues in concern related sa infra,
related sa health, related sa lahat, kung ano pa man, para makita ninyo nasaan na ba ngayon ang Barangay Pamarayan. Yes, kaibahan pa dyan ang kung may livelihood, mga Yes, pinagkakaabalahan sa barangay. Nung isang araw lang, hindi ko pa sana ito babanggitin. Nung isang araw lang, dinalaw tayo ng ating provincial TESDA. Si Ma'am Helda. Pumunta sa ating barangay para iparating sa atin ang good news para sa mga taga-Pamarayan. So, hindi ko muna ito elaborate, pero this coming October 18, alas 6 ang hapon, magkakaigwa kita sa pangalawang barangay assembly na gagawin sa ating covered court. Yan. So, inanyayahan ang lahat ng mga taga-Pamarayan or hindi man, kahit kayo ay napunta lang, kung may time kayo, pwede kayong pumunta. Kung hindi naman kayo makakapunta, pwede naman kayo manood live. Yan. Mapapakinggan yun, makikita yan sa official Facebook ng Pamarayan. And then malay mo, may mag-sponsor na hindi natin alam. Malay mo, may mag-sponsor na isang network na pwede naman niya i-cover ang ating barangay assembly. Sabi nga, grabe naman. Diretso mo na ang Bicol TV, mag-live. Tumatawa na tuloy si Harold. Sabi, hindi ko madiretso ha. Pero sabi nga nila, barangay assembly lang, i-cover pa. Well, ang kamauutan lang po sa di, layo maninin sa paghambog. Ang kamauutan lang tabi sa di, gusto lang natin maipaaram kung ano talaga ang igwa sa Barangay Pamarayan. Sabi sa iba, nakay nga i-discuss pa ang issues in concern. Hindi natin may papakita kung ano ang mga issues in concern kung dili tayo na. Dili kita magiging saro na mayad na leader kung dili kita naka-encounter sa mga challenges. Correct. So, ang day-to-day na problema, ang day-to-day na na-encounter ta, yan ang magtuturo sa tuya para maging ganap kita. Kung dili man kita as in na hubog, at least yan, magsiserve yan ng mga lessons learned sa aton. Oo. Kap, gusto ko lang klaro sa mga naghiling Ano na naman? Kasi nga syempre, ang barangay assembly, nano talaga ang main purpose? Kasi ang iba, sabi nila, may maisubmit lang na report. Kasi mandatory na bilang sarot na barangay, pero may dapat magpakundukta ng barangay assembly. Ano talaga ang katuyuhan kay minsan, pigsasabi ninda na, gibo-gibo na lang ngayon na ninda para may maisubmit. So, ang pinaka-purpose talaga na barangay assembly. Actually, ang barangay assembly, talagang isa yan sa mandato sa mga barangay official na mag-ulat kung ano yung mga nangyayari, kung anong accomplishment, anong mga naging mga nangyari ba? Output, naging problema, magiging, yung halimbawa, kung mayroon kayong gagawin ng mga ordinansa, pwede ninyo yan ilatag. And then kung anong mga question ng community, yan po dapat ang ginagawa. Hindi yung sasabihin natin na pampapugi lang or kung ano. Yan po natin malalaman kung ano yung ginagawa ng inyong mga barangay officials. Mga ginagawa. Hindi, yung sinasabi natin na pampapugi, etc. Ang dami na naming reports, ang dami na namin sinasubmit sa DILG. Lahat ng agencies humihingi sa amin ng mga reports. Pero yun ay parte ng trabaho namin. Sa totoo lang, ito hindi naman sa kung ano man, ang daming reports ng barangay. Ang daming reports ng barangay na kailangan i-comply ng mga barangay official kasi marami din reports ang humingi sa kanila from barangay to city and then city to province and then hanggang sa national yan. Kaya masasabi ko dito, kung medyo palya-palya ang computer ng barangay, palya-palya ang mga equipment. Namumuno sa barangay. Wag naman muna. Umpisahan natin sa equipment. Ayan. Kung kulang ang equipment natin, mahina na masyado. Tulad sa amin, ang computer namin ay bumili kami 2018. Wow. And then, nagpalya siya, palyado na siya kasi totoo lang. 7 years. Ang dami talagang reports na kailangan namin i-submit, i-comply. So, kailangan namin mas mataas na ngayon na model, capacity. Specs, sabi nga. Specs. Kasi, kung medyo mababa pa doon sa inaasahan natin na specification, mabagal din ang end result. So, bumili kami ng bago
para at least makasabay kami, and then nag-hire kami ng isa pang tao kasi ang paperworks ngayon sa barangay hindi na biro, hindi tulad ng mga nakarang mga taon. Sa totoo lang, in my 7 years, nung mga nakarang taon, hindi pa gaano kadami yung mga documents na kailangan i-comply. Pero nung 3 taon na siguro, sunod-sunod na yan hanggang ngayon, lalo pa ngayon, padami ng padami ang mga documents na kailangan i-submit. Kumbaga noon, hindi pa masyadong high-tech. Ay, pag mahina talaga, tulad kung walang internet ang barangay, nako, isa yan sa number 1 na kailangan magkaroon ng internet ang barangay kasi may mga communications na ngayon na kailangan through internet, through wifi. Halos lahat. Halos Oo. lahat na nandiyan na. Oo. Kaya kailangan natin i-upgrade kung anong facilities natin ngayon. Kasi kung hindi natin i-upgrade yan, ay mapag-iiwanan talaga ang ating mga barangay. Oo, yan. And ang tinatanong ko kasi mga tugang na ano ang pinaka-objection or Objectives. kung ano, kasi karamihan ng mga barangay assembly maluwas na ang mga objector, sabi nga yan, mga kahaputan. And sa Araucanica, halimbawa baga, minsan may nagsabi, pagtapos ng barangay assembly, may mahapot na ano kaya kay ginibo ngayon ito, di man lang ngayon sa among pinaaram. Paano ini nangyayari na minsan kaya pera de los obos, may mga barangay na magkondukta lang ng barangay assembly, kundi halos di man talaga ipaaram. Kay ina na sabihin may mga intatago or may mga kontrobersiya sa barangay. Actually, kung may intatago ka, may mga cases siguro na ganyan. Pero sa Partsan or sa barangay Pamorayan, wala man kami dapat itago. Yan. An entero na transaction kan barangay Pamorayan, nag-agay na sa lehitimo naton na coordination sa community. Kung ang sinasabi ng ilan sa atin, hindi yan pumunta during consultation, hindi yan pumunta o nag-participate nung mayroon tayong pinag-uusapan. So kaya, ano masasabi natin? Hindi natin yan ma-please kasi wala naman yan during consultation eh. Wala yan during nung nag-uusap-usap. So wala siyang masasabi kasi hindi niya napakinggan kung ano yung pinag-uusapan. Ang treatment natin dyan, kung ganyan siya o sila, wala tayong magawa. Kasi option nila na hindi umattend. Pero yun naman, may mga documents naman tayo, show them na ito, ginawa natin. So, hindi natin maalis yan kasi may mga tao talaga na kahit anong gawin mo, talagang hindi yan mapapasayo o hindi yan susunod kasi iba ang mentality niyan. Ang mentality minsan ng iba, lalo ng iba, pag minsan, sa salita na lang na, lalo na yung iba pag napupugian o nagagayunan, talagang, sabi nga, may nahiraming ko itong word, pag-inggit na lang, pikit na, wag na masyado. Kung hindi ka makakasunod, wag ka na lang maging pabigat sa barangay. Yun. Speaking pabigat sa barangay, tama iyan Kap na, mas kinano, sabi nga ni baga, mas kinano kahatag mo ayuda, pero may manggihapon may naluwas na negative. Aram mo, kumbaga sa word na sabi sa Bicol, daing kahing gustuhan. Aram mo, minsan na pag ayuda, speaking of ayuda, ang instruction talaga sana is kung sino ang pumunta, o na-discuss na natin to dati, dapat doon sa evacuation center. Kasi limited ang time, limited ang pagkawot-kawot sa mga balay ninda. Kaya wala sinda sa balay ninda. Iyaon sinda duman sa evacuation center. So, dapat priority na hatagan ng assistance ng gobyerno. Ito naman ng mga mayad nga ni kamutabi na hindi nahatagan. Kaya at least dili kamo dili sinda nagkaigwasin na kasi minsan magugutom ka sa evacuation center. Minsan. Correct. Minsan ginigipo mo sa balay. Dili sinda grabing kaabalahan. Yan. Isis Ginoo. Kumbaga, sabihin ng mga tugaw sa evacuation center kaya, pero man lang noodles. 2 kilo na bugas. 2 kilong bugas. Oh. Maswerte ka pa kung makaluto tulos an mga barangay, mapakaon ka mo. Minsan, nalilate kasi sindaman, apektado man. Kaya, syempre baga, parehas tao. Pero ang mauta, at least malesen an impact diretso dito mismo sa tao na directly affected
pag-igwasin mga natural calamities. Yan, magayon po Kap, kasi nga ni na talagang sarap panapon ko sa imo, amo yung pinaka-importante na ano talaga ang pigtutukan na pinaka number one na pinaka-importante dyan sa gigibo na o pigigibo na taon-taon na barangay assembly. Amo nga na, dito kung halimbawa may i-raise na concern, pwede man nila pag-istoryahan, pero lain dapat below the belt ang paghapot, lain dapat out of context ang paghapot. Kay minsan, ang mga pahala-hala baga minsan. Minsan, papikon, sabi nga ni. naghahanap sin ko na naman. Pero minsan, kaipuhan mo man yan dapat na, alam mo na, dapat kung mahapot ka, an may sense man. Yan. Lain lang dahil sa gusto mo maghapot, dahil lang sa gusto mo magkapot sin mic, o dahil lang gusto mo magpa-picture o whatever, dapat kung mahapot, an igwa man lamang maski diyot na basihan. Okay, speaking of, gusto ko lang ini. Halimbawa, in terms of kwarta, may nanhanapon nindo sa kada barangay. Kunano, di napakadto, ang mga budget, ang mga proyekto sa barangay, at least makita dapat nindo yan. Kay dida, iyaw ng kwarta na para sa mga kababarangay ta. So, aramon nindo. Kung halimbawa amoy ng projects, aramon nindo. Kung ito na projects na ito, hain. Kay minsan, ang projects, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag naman magalit. Minsan may mga projects talaga, hindi ko aram, pero amoy ni nangyayari sa iba. Minsan, bantayan nindo. Kay ugod makita nindo, una, ang quality. Panduwa, dapat masatisfy ang warranty period sa mga projects na yan. Pantulo, dapat lain pa nga ni natatapos ang taon, dapat lain pa na nararaot. Kung dili pa nga ni nakasamput sin 1 year, raot na mga projects na yan, substandard yan. And speaking of substandard, para sa Kenikap na may sarot na barangay na may igwas yan ng may project duman, let's say sabi yun waiting shed. Tapos sa program of works, kung ay halimbawa ng ginamit na 40 or 50 na kabilya, semento, ang duration nga san katrabaho is 10 days. May sarap na observer na ang kabilya nga na 50, 10 lang ang binakal. Ang labor nga imbis na good for ang babayaran is 20,000 na cost. Tapos ang labor lang pala imbis na 20,000 naging 1.5. Mga araw kaya na bagay sa kontrobersya sa barangay. Pwede mo po iyan ihapot and paano po ang manera ka ini kan pagsimbag o pagtaunin solusyon kan saro na barangay opisyal. Madali naman lang ina. Lalo na po kung an hapot is patungkol sa kapitan. Actually, madali naman lang ina simbagon. Kung anano anyada sa program of works, amoy na ang sunodod mo. Kasi pag dili may na sinunod, pag yan nagkaigwa ng problema kay admin yan Pag yan nagkaigwa na problema, maputok ina sa imo. Kaya dapat kung ano nakasurat na amon design, sunodon mo ina. Kay pag ina dili mo sinunod, pag ina bumuswang, ay talagang matamay na sa imo. Overall o tatamaan sa na permi ang kapitan. Bago ina makabot sa kagawad, intero man na nangyayari sa barangay, unless otherwise lain mo aram. Pero kung na mga projects, aram ina san mga kapitan. Dapat, kung halimbawa man, pero ito na bakal, kung ang bakal ay naka 50, ay panuman ina makatindog. Oo, sa bagay, sa manggit, tindungan ng river control, nawara man niya. Aram mo, sa mga irog sa na bagay, kung halimbawa, igwa ka mo sin mga question sa indo na mga kapitan, ipapil nindo tabi. Para kung halimbawa, 50 na sa POW, napulo lang ang binutang, hey, during the time na nagko-construct, may picture ka mo. Kasi kung wala ka mo more on talking, wala ka mo ebidensya na dito sa poste na ito ay duwa lang pala ang binutang, mapagalon man na patunayan unless otherwise basagon ang poste. Kaya yan, pwede yan. Pero kung masabi lang kita sin 50 nga yan bakal, and then napulo lang yung binakal,
lahi mo man tabi aram kung malay mo. Kung igo patabi sin na yung bakal dati. Kumbaga, 50, 10, may tulad na 40. Oh, malay mo kung may savings ang barangay sa mga projects niya. Ang 40 ngaya, Yeah, malay ginamit mo. ito sa bali ugaring. Ayun lang. Ay, talagang pal yun. Pal talaga yun. Pero kung may savings ang barangay, kaya minsan may mga savings ang barangay na pwede mo yan ipunta doon sa mga, halimbawa, may savings ka dito, alam nga naman minsan, sobrang ng semento, alam nga naman, ipakuan mo yan kung saan. Titigas yan. Hindi, papunta ka doon sa ibang areas na pwede mo. Halimbawa, pathway. Sa kusina. Hindi. Ay, lain na pwede. Kasi lain mo man na kwarta. Sa kusina nga ng kapitan, hindi pa yan Wara. Pwede man nga dito gamiton. Mali yan. Kasi unang-una, hindi mo pera yan. Dapat ang kunin mo lang yung pinagtrabahuan mo. Ayan. Yun lang yun. Hindi dapat pakialaman yan ng mga barangay official. Kasi kung pinakailaman nyo yan, bahala kayo dyan. Sa Okay. inyo yan. Babalik sa inyo yan. Babalik at bubumerang sa'yo. And sa araw kay ni Kap na halimbawa, sabi ko nga, luminuwas na yan. Ano ang magiging pinakasimbagan digdikang mga opisyalis? Sabi ko nga ni Tamarauton, minsan ang nagpatrabaho kaan kapitan, then ang ma-complain is normal lang, saro lang na residente kang barangay na ito. So, what if pag sinabihan kang kapitan ng, magkapitan ka man para maaraman mo. Ay, bako yan na maray na sasabihan mo sa tao. Maski saro na nalihiti mo, o maski saro, pinaka lowest form of kung ano man, anyaon. Oo. Kaipuhan mo ipaintindi sa iya, ipakita sa iya kung ano yung documents na yaon ka o igwa ka. Dili mo man na pwede sabihin mo na, oy, magkapitan ka man kasi it's no. Unethical yan na sabihin, oy, magkapitan ka man, lain na pwede. Kasi dapat may mga residente ta, igway na sin mga karapatan na aramon kung ano ang nangyayari sa barangay kung din siya naka-star. Pero dapat man, ang naghahapot, dapat man maayos man ang hapot, kayo good masimbag man sintama base sa hapot. Ayan. Kailan man pwede na saro lang, one-sided lang, lain man pwede ito. Kung halimbawa amay nang gusto niya ihapot, pero pag sinimbag siya ay lain niya tanggapon, dapat duwa na lado, lain kay saro lang. Kumbaga, in a good way ang paghapot man. Yes, kasi hindi mo naman pwede ikaw man daw ang haputonin balagbag kung dili ka man tiling-tiling ang talinga mo. So dapat maayos man para masimbag ka manin. Halimbawa, naghapot ka. Okay. Pero 10 man lang nga tabi kap bungkaran mo nga sa aga para maaraman mo. So, ano ba ka? Kasi nga minsan sa bagay na yan, tahadlokon ka eh. Pero ngayon pag nabilang mo na sobra 10, trabahon mo nga gihapon na. Pwede man nanirog sana. Pwede man. Kasi kung talaga nag-i-insist siya, habo niya sa to na isasabi mo na mayad man, kasi kung ikaw ang kapitan, kapitan ka, siyempre, in good faith ka sa intirong na gigibo mo dyan kasi pinagkatiwalaan ka ng taong bayan eh. So niyan, kung halimbawa, may doubt ka dyan sa ipatrabaho mo, problema mo talaga ina. Kasi pag binungkal ina ng tao, problema mo ina. Kaya, sabi nga... Garing nasa isip ko Kap, halimbawa sabi ang kapitan, sa aga ngaya, bungkalan mo nga ina, kailangan lang ina 10 na kabilya, sobra pa. Pero pagkabungkal mo na, suminobra sa 10, ikaw na magpatrabaho sila. Pwede man yun. Dili. Kasi kung nabo niya magtuod. Syempre. Pwede. Kasi kung i-insist niya, ang gusto niya, na ayaw niya maniwala, magpirmahan ka mo. Niyan, kung among gusto mo, sige, pumirma ka didi. Pagkatapos na makita mo ina, sige, kung anong nakita mo, picturean mo. Pero kung yan, lumagpas o tumama sa program of works, ikaw sana magtrabaho. Totoo yan, kasi yung integrity ng integrity ng structure, sisiraon mo eh. Rarauton mo. Halimbawa, ang kredibilidad ng kapitan. Kaya nga, kine-question mo na ngayon, niyan, para ma-satisfy ka, sige, pirmahan kita na duwa. Kung magtugma base sa POW, ang patrabaho sana na ibalik mo ang integrity sana, ikaw ang maninimbagan. Halimbawa, poste,
ikaw daw ang mag-route sana na integrity sa poste kung dili ka man sana. Kasi sa tingin ko, personally speaking, wala man siguro ako speaking of myself man lang, wala man sing kapitan na maraot sa diri niya na pangaran. Asako lang ina. Pero hindi ko man saklawan, di ba? Kay siyempre, unaon mo pangaran mo, unaon mo trabaho mo, rarauton mo lang dahil sa nakabilya. It's not a word na rauton sa dahil sa kabilya. Ano yan kumbaga, pero dito sa ubos na nga mga tugang, siyempre, arantanin ang eleksyon na mas ngayon sa kapitan, sa kagawad, sa barangay, nagagastos na sinda. Lain na niyang pwede ang pansit na lang. May pangangailangan na kami. Kaya kailangan din naming makabawi. Kaya nga sa mga araw kayo pares niya sa sarap na barangay sa Huban, may ano na dyan Ultimo, dapat ba inikap na bilang kapitan, pwede ka na magpatrabaho na dili mo pinapaaram ang mga mga kagawad sa barangay mo? Lain na pwede. Nagmamangno ang mga kagawad, uy, may ito nga sikap nagpapatrabaho dito. Lain na pwede. Lain na pwede. Kasi kung konseho ka mo, dapat aram sang council mo. Kasi, what is for kung ang council mo, tinatawag mo na council, ikaw lang nakaaram? Lain na konseho. Tama? Myself. Myself. Yan, sabi ninda. Kasi nga niya mo nga po yan. Sabi, pag nagpatrabaho, siyempre nag-restoryan ang mga kagawad. Alam mo, in fairness naman sa mga kapitan, ako, bilang kapitan, in fairness naman sa iba na kapitan, o sa kapitan, minsan kaya, may mga tao man na maski in-invite mo, maski may session discuss mo, minsan, ang mga iba man, nakagawad, lain man nag-iintindi, kay habo niya, sampalakat sang kapitan. Yes. Ang nangyayari minsan, nagiging personal, pero ang kaluoy sa halimbawa, ang mga residente nindo. Kay kung dili ka mo nagkakaintindihan sa magkaiba na pananalig o kung ano man ang pananaw nindo, ang magiging kawawa niyan, ang mga barangay residente ta, kay dili ka mo nakahatag sinmayad na serbisyo dahil sa pamumulitika nindo. Tama? O apektado sa ng community, apektado sa ng barangay o ang residente. Kasi kung sige lang nindo bangayan sa kada barangay o sa saro na council o saro na barangay, sige lang nindong bangayan dahil sa hindi ka mo magkaintindihan kung nano man ang reasons, ang lubos na apektado sa ang mga residente sa barangay. Tama. So this time, di na nga nagkaintindihan ang nagkaperang kagawad plus ang kapitan na may mga kagawad man. Ano ang pinal na solusyon pag may araw kayo na problema sa barangay? Aram mo, ako naniniwala, Sir Zawano, naniniwala pa rin ako sa tinatawag na consultation. Mayad na irestoryahan. Kung dili ka mo magkaintindihan, didi, maghanap ka mo ninway na kamo mismo ng mga barangay opisyal, mag-irestoryahan, kay ugod ang community ang magbenepisyo sa indo na mayad na orupudan. Iyan ang saro na sekreto, kay dapat iset aside ang mga personal interest sa mga kadamuan, kay an interest dapat sang community o barangay amoy na dapat ang mangibabaw lain ang mga personal na interest. Dan. Kay kun amoy nan mangyayari na nagpapatrabaho ang kapitan na lain aram san mga kagawad, it's foul. Foul yan kasi paano ka magkakaigwa sin harmonious relationship kung ikaw mismo ang nagsusunog sa daanan communications nindo ng mga barangay opisyal. Kaya nga ni Kap, ang nangyayari lugod, siyempre ang kapitan, maski pa may kaapin siya na kagawad, then masabi ito na kagawad, Kap, nabati ko nga dito sa pag-urupod na nagpatrabaho ka naman daw. Ay, Lindaram. Then base yung bagnin ang kapitan, di sa masunod, hindi naman ang magkapitan. Mali yan. Sa akin, dili ako nag-agree, personal ko na yung opinion. Yes. Dili ako nag-agree dyan na ayurog sa nan magiging manera. Kasi dapat, ang entero na transaksyon ng barangay, aramsan entero. Ultimo, an yaon dyan na nasa core group, hanggang ang community, aram ninda kung ano ang nangyayari sa inda na lugar. Kasi dili mo pwede
dili mo man pwede na sabihon na iniirog lang sa di. Dapat ara mo dapat ina. Kaya- O, para mo dapat ina sa community o sa barangay officials kasi yan ang dapat. Kasi pag ginibo mo ina, problema mo yan. Mm. Amo nga ni po ang talagang ambasyan kay ni taminsan ang nakadagdag sa kaining problema iyang baga na sa kapitan makusugon ang buot niya kasi ang nasa isip niya inendorso nga ako ni Mayor. Si Mayor nga nagbasbasa ako din na maging kapitan. Yato na kasi sa nagdalaog sa isipan na kuan mo, bagan an isasaludaran mo. Dili man ang constituencies mo, kundi ang nagbutang sa imo, ang nagpakandidato sa imo. Lain man irog sa nanturo eh. Kasi ang turo sa Dapat amon, nga, ang turo dapat magserbi ka base sa trabaho na sinumpaan mo. Mm. Kung yan ang sinumpaan mo, dapat pagserbihan mo yan. Makulog man, malanit man, o grabe man ang sakripisyo, pero sunodon mo na, kaya mo yun ang sinumpaan mo. Sabi nga ni, tuyo mo ngaya, kay magkandidato ka. Kaya wala ka sana ning kuan. Halimbawa, kung dili mo na kaya, ay di, next time, di ka na magkandidato. Irog man lang sana tabi. Sabi nga ni sa diba, may mga nababati ako, sabi, paano ngayon nasikap, irog sana. Well, choice ko yun na magserbi ako sa barangay ko. Dili na nito problema kung nagserbi ako sa barangay ko. Problema ako niyo. Ang problema niyo. Kaya ito, choice ko na manerbihan sa barangay Pamurayan. Mm. Since aram mo tabi ka 2 years 2 term ka na bagay dyan sa barangay Pamurayan. From the very first na tumukaw ka hanggang sa ngunyan, ano itong talagang problema sa barangay na masabi ta na imbis na magdagdag ang buhok ta, lalo lugo na bumawasan sa 2 years. May 1 year term ka pa. Pero ano, very challenging sa akon. Oh. And mga documents na nawara before, very challenging yan. Pero ina naman is na nakup up na naton, naayos na. And very challenging dati sa akon, ito na mga nagbabangayan dahil sa lupa. Pero naayos ko na yan paunti-unti. So now, ito, sa totoo lang, heart to heart na pag-istoryahan. Iniyakan ko yan mga perang taon bago ko yan naayos. Yan, totoo. Kasi, kung seryoso ka na magserbisyo, luha, pawis, dugo, minsan malbulos ina para sa pagmauot mo na maging maayos ang nasasakupan mo. Saan yan? Layman sa paghambog. Layman kita naghambog. Bihira na lang tabi ang mga challenges na nangyayari sa amon. Ang mga pasaway, may nagpapasaway pero lain na parehasan una. Kaya kay istoryohon ka. Pag sige mong pasaway ka, istoryan ka anay. Ninono basi, pwede irog sa na. Pag dili ka nagsunod, na ikaw naggrabe na ang record mo sa barangay, pag nagpasaway ka o true, talagang dadamputon ka. Kundiin ka, dapat darahon. Yun lang. Yun. Kasi, kung sige mong pasensya, sige mo din sabi irog sa na. Nakulog ang ulo ninda na dako-dako. So kaipuhan mo higpitan man sinda para limitation ninda, ang responsibility ninda sa ginibo ninda, mamangnuhan man ninda. Kay kung puro ka lang sintoros, hindi na aram ninda kay maakala nila okay lang kasi hindi mo sila tinatawagan na attention. Pero kung halimbawa nagkaigwasin problema, ikaw mo agad ang attention. Yes. Para at least malaman niya. Speaking of call of attention, yaon nang may how many times kinol. Kaya paano ba talaga kamay na bakal or sabi na magkaigwa ng body contact sa paagi kang pagdisiplina? Hindi naman kailangan. Yan. Hindi naman kailangan ng body contact. Pwede mo naman madisiplina yan eh. Maraming form of disciplines. Hindi naman kailangan ng body contact. Pero kung meron siyang body contact sa iba na nakakasakit na, kailangan mo yan iayos. Kumbaga, siyempre, hindi mo naman mahawakan lang na hindi mo gumamit ng force eh. Kasi kung nagkaroon ng body contact sa iba, kailangan mo gumamit ng force. Pero hindi naman dapat makasakit ka dun sa dalawang tao. Paghiwalay mo na yan, dali mo na agad sa pulis. Bahala na siya doon. Ayun. Para at least, mamatian niya kung ano namatian niya sa ginibo niya sa kapwa niya. Yes. Yun lang yun. Kaya gusto ko i-emphasize. Kung naramnin doon na makulog, ayaw na niya pag-ibuha sa iba. Yun lang. Kaya makulog. Sabi may nga, balik yan eh.
Dili, iba kaya makulog. Tapos, pipiriton. Mhm. Aray, makulugon. Sabi, at least namatian ko. May kuha. Kuha na yun. Scripted na yun. Oo. Sabi ko nga doon sa mga nagpasaway, ayaw na niyo pag-ibuan ginibo niyo sa nuna. Yan. Yun lang. Oo. Simple lang. Pakiistoryahan baga. Bilang mag-iring manghud, bilang magkabarkada, bilang magprimo, etc. etc. Ayaw na niyo pag-ibua. Ang mga ginibo niyo sa Pinaka-worst na na encounter mo na problema din nila sa barangay mo. halos wala man talaga ako ni worst na encounter. Ito baga na trouble. Yes, trouble, pamilya, pag-abot sa barangay. Wala naman siya kasi inagihan ko na siya before eh. Bago ako nagkada. Bago ka magkapitan. Yeah, inagihan ko na yan. Kaya kumbaga, kuwan lang, ang challenge sa akon sa nuna, very challenging sa nga. Ito nga na magkakaroon ng problema sa lupa. Yung mga magkakamag-anak. Pero hindi na sa akin big deal yan eh. So ngayon, kung hindi talaga sila magkayos, at least, doon, bigyan namin ng kuwan, ng recommendation. Base naman sa pag-uusap. Ganun lang. Lang sari. Kasi may mga time kaya na wala man nga mo ang barangay, di man nga kami naayos. Kasi ayaw nila magpasettle eh. Yun ang punto. Na, kasi hindi naman pwede na kukuha kami ng isang bagay na hindi naman namin kaya. Ang gusto lang natin sa barangay, magkaroon ng settlement ang both sides. Kaya nga dito sa barangay Pamorian hindi ka pwede diyan mag-survey na hindi ka dumaan sa barangay. Kasi nangyari nung mga nung una, panay lang ang survey. Ngayon, yung mga surveyor na yun, panay lang latag ng kung ano. Hindi naman nakipag-coordinate sa mga kalendero nila. So, yun ang nagiging problema. Kaya ngayon, bago ka magpa-survey sa barangay Pamorian, you need to comply kung ano yung dapat ninyong i-comply bago kayo magpa-survey sa barangay Pamorian. No. Kasi nalimitahan ko na ang problema. Kasi dati, fight lang. Yung pala, hindi naman niya pala yung dala. Kinuha. Sinapo ko yung naging problema nung mga nakarang taon. Pero at least ngayon, surveyor, alam mo yan, base as geodetic engineer, nakatalaga yan, alam mo kung ano yung mga dapat na responsibility mo bilang geodetic engineer o surveyor, i-comply mo yan dito sa barangay Pamorian. Kukumplay sila ngayon. Hindi, kasi anong nangyayari, minsan, Kap, ako bagan mapasurvey, kuwanti ka ng surveyor. Siyempre, ang surveyor, ang permit ka minsan, pasintabi lang, kung may tinatamaan ka minsan, ang niya is, perming pabor sa nagpasurvey sa iya. Hindi dapat yan. May pinabalik nga ako na survey. Nagpasurvey ng isang lote. Ito, for information sa lahat. Pinabalik ko yun. Kasi nagpasurvey ng isang lote, tapos hindi niya nilagyan ng mga right of way. Paano? Isang lote. Itong lote. Itong lote. May tao dito sa loob. Paano naman ito dadaanan na sa looban? Dapat may kwan ka. May access ka. So, ganun lang naman yon. But at least ngayon, naayos na yon. Isang pamilya yon wag na natin banggitin ng apelyido. Oo, kaya lang sa sitwasyon talaga dapat yan. Sa sitwasyon dapat, ang surveyor, dapat alam niya yon. Nalagyan niya dapat ng mga access yung nasa looban. Hindi pwedeng na pag binayaran ka na, ikaw surveyor. Sorry naman, kasi bistado ko yung mga surveyor na pumunta sa Pamorian Huwag nyo nang gawin. Kasi sasakit ang ulo namin. Kami ang kakaroon ng settlement niya. Kayo, pag nasurvey na ninyo, hindi pwede galawin yung nilagay ninyo na mohon. May kaso yun. Kawawa naman ang barangay na mga ginagawa nyo ng ganyan. Kasi ang nag-aaway-away, ang magkakamag-anak, kayo wala na. Oo. Hindi na kayo mahagilap Tulad nga nung una, ang daming sinorvey, hindi naman binigay yung plano, yung sketch plan. Ngayon, ang daming kinuha na ng pera, hindi natapos ang survey. Ano nang nangyari? Babay na. Kaya ganon. So, hinigpitan namin yan. Na dapat mag-comply sila. Kasi may guidelines po yan. Ang dati kasi, sa iba naman, ito nangyayari to sa iba na barangay. Dapat kasi, maging aware tayo na mayroong requirement sa mga geodetic engineer na dapat nilang i-comply. Mayroon sila dyan Dapat sundin nila yon
para at least yung mga barangay na kung saan sila nag-operate, hindi sila mag-away-away. Na nagiging cause minsan, yung mga surveyor naglagay ng muhon dito, hindi naman siya nakipag-coordinate dito sa area na to. Yun. Mangyayari niyan, mag-away-away yung magkakamag-anak. Yan ang problema. So, lalo na maski di magkamag-anak, magkapit-bahay lang. Mahirap kasi imbis na tayo mag-create ng harmonious relationship sa mga kabarangay natin, tayo pa minsan ang nagbibigay ng problema doon sa magkakamag-anak. Yun lang. Kaya pasintabi-tabi sa mga geodetic engineer na mga surveyor na nag-operate dito sa Sorsogon, i-comply ninyo kung ano yung dapat ninyong i-comply bago nyo gawin ang pag-survey sa kung saan man kayo pupunta na lupa. Yan. Iyang bagay tabi nga ni Kap na sabi, mapasurvey ka, tapos dahil kang kapitbahay mo, ba sabi yung tapawaran tao, is it allowed iyan or talagang dapat nagibuhunin dapat usin na magpa-survey is may pagwarang tao sa kabila pwede sila mag-call from the barangay council? Pwede yun. Kasi hindi naman pwede na mag-survey sila doon kasi pag kinagat sinda dito sa ayam, dapat bago magpa-survey ang saro na residente, coordinated yan, may form tabi yan. May template yan o form na dapat pirmado sa geodetic engineer, papunta sa barangay captain, may mga nakapirma north, east, south, west na mga kalendero, dapat pirmado yun na. And then bago mag-survey, pakatoy na sa area, dapat mayroong kasamang kagawad or barangay tanod na mag-witness dito sa pag-survey. Now, halimbawa, may problema nasa actual na. Nagkaroon ng confrontation o usapan yung between sides kasi hindi daw tama yung ganito. Pwede mo ipatigil muna yan o wag mo nang ituloy ang pag-survey. Kasi pag nalagyan na ng muhon yan, wala na. Problema na yun kasi paano mo paalisin yan? Ibawal nga magtanggal. Di ba? Ang court lang ang pwede magpatanggal niyan. Kaya minsan, sa Saro na Lote, nakakatawa ha. Sa Saro na Lote, dami ng muhon. Pero ito lang ang sinasabi ko nga, sa mga surveyor, meron naman tayong ethics. Meron naman tayong tinatawag na professionalism. Huwag natin dagdagan ang problema ng magkakamag-anak dahil lang pag binayaran tayo, solve na kayo. Huwag ganon. Yun nga, ang kadalasan kasi naiiwan sa amin ang problema. Kayo, wala na. Ang kadalasan pa no, Kap, na nakikita ko, no, since akip ako, hanggang ngunyan, akip pa man ako, na sitwasyon na ang kadakulan na surveyor, makada na lang, sa totoo lang, ang after lang siya, duman sa nagkuha na mag-survey sa iya, hanggang ang mga kapitbahay, nagangalas, may nagpa-survey pa lang niya dyan. Kumbaga, wala namang karapatan na ma-inform mo ang kapitbahay mo na, oy, madi, mapasurvey ako, or kung sisay pa man ang kapitbahay mo. Basta, minsan, ang nakamundo man, pagkitaon, na ang isip kang nagpa-survey, pakilabot ko masendo, ako man mabayad siya Araw kayo Hindi ganun. Kasi, alalahanin natin na hindi naman tayo mabubuhay na tayo lang. Hindi yun. Applicable yun sa lahat ng bagay. Hindi tayo na mabubuhay ng tayo lang. Kaya kailangan natin yung pakikipagkapwa-tao. Kasi ngayon, mayroon ka. Pero later, hindi mo alam. Gumugulong lang ang buhay Later on, mawawala din naman tayo. Alibawa, tayo. Later on. Pero hindi naman yung sinasabi natin mawawala agad tayo. What I mean, gumugulong ang ikot ng mundo, tayo din man, kaming go ang tao. Dapat, kung halimbawa man, o hindi na halimbawa, makipagkapwa-tao tayo kasi hindi naman natin yan madadala. Kaya lang sabi mo kanina tawa kung sa gumugulong buhay. Bakit ako hanggang ngayon nasa ilalim pa rin? Yung barkada ko palagi nasa taas. Iba kasi atang dinaanan mo na landas. Baka may kalso. Dapat inanakalso. I-check mo na kung ngayon ang dinadaanan mo, parati kang dumadaan doon talagang ang kugnot. Lagyan mo na grasa. Grasa ba o kahit ayusin mo ang bearing para tumakbo ng maayos. Kaya nga, lagyan mo na. Palitan mo lahat.
i-overhaul mo ba? Oo. Pag muni-muni ka, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Hindi. Kumbaga, baka ang kanta naman mahirap maging laging tama. Dapat meron ka ring pagkakamali. Hindi, hayaan mo na yung pagkakamali. Basta best sa aton na kung hindi ngayon, okay lang. At least, ginagawa natin bilang isang tao kung anong tungkulin natin. Kung Kumbaga, hindi man ngayon, mas maganda pa rin yung kada gabi nakakatulog ka ng maayos. Yan. sabi nga natin, itong tubig na to nandito sa baso. Pag ininom ko to, wala na. Oo, ibig sabihin, wala ka man madara kay ihi ko man initaw-tawd. Yan. Sorry sa word. Ihi ko man lang ini. At ang importante, may ininom ka. Di ba? Pag Kasi sobra man. paano ka maihi kung wala ka man iniinom? Ayun lang. Kap, other information or sabi nga ni ano po talaga ang pinaka dapat abangan pag araw kaya na may barangay assembly sa gabos na barangay, bako lang sa Pamurayan. Ako, ang pinaka-highlights ko dyan, doon sa open forum. Dapat magkaroon, nagkakaroon naman ng open forum. Dapat yung open forum na yan, doon mo kasi maririnig kung ano yung mga concern ng mga kabarangay mo. Kasi open yan, pwede yan magsalita. Pero dapat one by one. Hindi yung nagsasalita dito, may nagsasalita dito, may nagsasalita doon. Dapat one by one para at least magkarinigan. Ang sa akin, very important, after ng financial, after ng accomplishment, after ng issues in concern, and then after ng, kung halimbawa may resolution o ordinance kayo na proposed, pagkatapos niyan, ipasok nyo agad ang open forum para at least press pa kung ano yung napag-usapan nyo, press pa kung ano yung mga concern ng mga kabarangay mo, doon mo ipasok ngayon yung open forum para at least marinig ng bawat isa na nag-attend doon kung ano yung mga problema na kinakaharap nila. Take note habang Take note. Kasi hindi mo naman pwede na kung ano yun. Ito, isa lang din na kuhan. Hindi naman pwede kung ano yung gusto mo. Yan. Kasi may mga process tayo na kailangan sundin. Halimbawa, gusto mo magpatayo ng helipad, wala ka man in helicopter. Suntok sa buwan naman yun. Diba? Kung helipad. Gusto mo magpatindog. Kami nga, gusto naman nga rin helipad. Magbakal ka na helicopter bago kita mapatindog ng helipad. Tama? Oo. So may sense ba? O dili man, kung sabihin nahilipad na yan, ipatindog ko na para kung in kaso magre-receive president, wala man nin landingan. Di at least magamit. Yan ba yun? Yung makatotohanan lang dapat. Yung sabi nga, smart. Oo. Yung smart, hindi globe. Nagpapatalastas na tayo Meron tayong dito. Simple. Manageable ba? Attainable, realistic, at saka may time bound. Hindi nang smart. Diba? Hindi mo naman pwede na, sinasabi pandagliligaw, kukunin ko yung mga bituin. Paano mo naman maabot? Di ka nga nakabot sa grade 6. Yun lang. Di ba? So, realistic. Yeah. Realistic and dapat logistic ang ang tirada ninda And Kap, sa barangay Bagap kung naroon na may assembly na kuan talaga yan ina-allow yan na sabi nga ni may kunti man ngayon na parapol para kasi ang isip sa iba mga karada mas damo. Actually hindi yan nakasaad sa local government code na parapol kay wala. Eto babanggitin ko, ang sinasabi ng batas ay obligado ang lahat ng residente na mag-attend sa oras ng barangay assembly. Nasa mandato rin yan sa kanila bilang residente. Kasi panahon mo yan na mapakinggan mo kung anong ginagawa, trabaho ng inyong mga barangay officials. Mandated yan sa kanila o sa atin bila ako. Pag may pinatawag dapat na meeting, dapat mag-attender ka. Dati kasi, ang nangyayari, ako ang nagpauso nito na yung mga residente dati, magkuhan lang na may barangay assembly sa ganito, yung iba hindi nagsusulat. Ako, sinulatan ko talaga. Halimbawa ikaw, residente ka sa amin, ngayon may sulat ka na sa ganitong araw, sa ganitong petsa, sa ganitong oras, dito sa area na to gaganapin ang barangay assembly. Ngayon, kung hindi ka umattend, i-receive mo yan. At least, alam mo ng barangay
na ikaw pinadalang ng invitation. Now, kung hindi ka dumating, ay siguro wala kang karapatan na magparangaw-ngaw dyan. Yan, dapat. Kasi- Kasi tama talaga Kap, ang iba kasi nangyayari, yan pipaagin sa public address. Ay, hindi. Mga tugang, mga kabarangay ko, magkakaigwa ng araw kaya ng Hindi, assembly. hindi pwede. So, ang dapat palang kayan, sabi na may May notice ka, Notice. formal notice. Oo, kasi kami, lahat ng purok namin ngayon, nung isang araw pa, nag-start na kami mag-distribute. Pero bago pa yan na official na yan, nag-post na kami sa official Facebook page ng barangay. At least may nauna na. Pero ngayon, may official kami na pinapadala sa kanila na sa darating na 18, mayroong barangay assembly sa oras ng alas 6 sa covered court ng barangay Pamorean. So naka-state yan doon. Anong oras? Anong araw? Saan ang venue? Etc. Yung programa ba? Naka-state yan Oo. doon. And ang kagayo ng kainin mga tugang, tama ito na sabi ni Kap na minsan, gigibo na lang na hala-hala sa mga constituentes na sabi yun, wala man nga imbitasyon. Paano nga yaman? May trabaho nga kami, magparabati lang kami sa public address na ibubuyang-yang. Which is, may punto naman. Kasi dapat ang mga ganito, may official ka. Kaya, Kasi official duties yan eh. Official functions yan. Official na trabaho yan. Na kailangan, official din ang invitations mo sa mga residente mo. oo, saka, Now, alam mo, kung halimbawa hindi pumunta, wala kang magagawa dyan. And at least, pinadalan mo sila ng sulat na ikaw bilang residente ng barangay ay kailangan mo dumalo para kung may concern ka, mapakinggan namin. at saka, yun Kap ang maganda doon na dahil ka makabuyang-yang nin, about sa barangay. Kasi, dahil ka man nag-attend. O kaya nga, ano naman ang pwede mong ibato sa barangay kung ikaw mismo hindi ka nagpa-participate bilang obligasyon mo bilang residente sa Oo. barangay kung saan ka naninirahan. Ano Yun. naman ang karapatan mo dyan? So, dapat ganon. Hindi pwedeng one-sided lang din. Hindi pwede na porke ganito ang mga barangay official ay naatasan na ganito. Hindi pwede sila na magtrabaho. May counterpart din ang mga residente natin. Let's say for example, nung paglilinis, hindi naman trabaho lang yan ng barangay officials. Trabaho din yan ng residente. Kasi kung halimbawa tungod mo, alam ka naman maglinis pa sa ng mga barangay officials. Oo. Hindi. Hindi Kaya nga ganon. ako Kap, sorry to say this, na talaga ang yan na clean up drive na yan, habog ko kaya sa mga sa mga natadkan mga harong. Ay, hindi. Sa common lang dapat yan. Oo. Ang natad na sa may natad, ay kamo naman sana maglinis. Alam nga naman na inatin do kami maglinis. Yan. Oh, Oo. basic. Alangan man makato kamo uro adlaw kapara kami bugas. Nang ginibo na yun. Any naman na paghatag 5 na naman, ina naman ay pwede naman voluntaryo. Yes, voluntaryo. Pwede naman And inayahatag. sa sitwasyon, sa natagan. Yes, Oo. una, alangan naman na ikaw magparamuto-muto ka pa. Naigo ka naman ng bugas. Muto-mutuan mo pa. Ito na wara man ki kapasidad. Magkuansin bugas. Ikaw may bugas ka na sa kaban. Ini nahatagan. Anak ko, kukuha lang niya is 2 kilo, 2 kilo. Pinakadamo na na-stack niya sa balay ninda, 5 kilos, mutuan mo pa yun dahil dili ka nakakuha. Ayaw naman daw sana. Lay mo na yun na pag mutuan. Kaya mayad ka nga ni, may saro na sako. Ini nga ni, 5 kilos lang. Pares man nga inagyan sa bagyo. Isus, Ginoo naman. Oo, Mas pares ka bayad mo. na nga ni ang sitwasyon mo. Kay ini, dili, o wala ini kapasidad na magbakal ni saro na sako. Ang tataon dati. Pares kang binagyan sa bagyo. Pero dati ka nang may naka-stack na kaban. Kaya nga Ini ni. wara man. Oo. Sa mga Aram niyo tabi. Ini, common sa intero ini ha. Sa akon, mas mayad na di kita nakatanggap. Halimbawa man, kay ugod, wala kita masyado iniisip. Pero kung Yan. gusto mo makatanggap ka, ibig sabihin sana, masyado ng problematic ang buhay mo. Kung amo pa na, anindadagop mo. Pero kung igwa, simpara sa intero, parehas pag Disyembre, di na ka magmuto-muto kung dili ka nakatanggap. Kung Disyembre, kay may natagwatabian sa ato na ginagalangan ng City Mayor. Kung di na, pag Disyembre,
dili ka mo nakatanggap, da ka mo magmuto-muto. Kay hain ang para sa iyo. Pero kung ini na ayuda, kung dito lang sa affected na halimbawa typhoon, affected areas lang ang evacuate lang, ay lain na dapat pagmuto-mutuan. Yes, and lain dapat sabi nga ni kapag December, naghatag si mayor na si governor dyan sa Baleninda, halabaon ang pila. Hulay na dapat pagkuhanan. Kasi syempre mga tugang, kailangan ka nagpila, at least igwa ka. O, sinda na nagpila dyan, grabe ang go-up ninda na magkaigwaman. Kaya maski nagpila sinda, okay lang yan, at least magkakaigwa sinda. Lain na. Lain ka dapat pagkainggitan. Lain dapat din na pagkainggitan niyan. Kung halimbawa na nasasakitan ang mata niyo. Halimbawa, ako very generous man talaga sa ato na city mayor. Ako naramdaman ko man talaga yan. Kung halimbawa, nakikita nindo, nagkukos ni traffic o whatever, lain na niyo pagkitaon. Kung halimbawa, maggibo man kamo na makahatag kamo sa area niyo, kung din man kamo na area, para at least mas damo naghahatag, mas damo magkinabang. Di ba? Yan. Yes, and lain na kamo, makasabi pa sa residente rin, pwede ko masabihin, makaingkatiya, mapilang okay sayang, yari tiya, ayaw na pagkato, kasi pamasahe mo kung pa lang. ka man lang sa imo, mapila ka pa dito. Mapila ka pa. Mainit. Iya, mainit. Ayaw na. Kung ikaw ka, edi hatagan mo na lang siya. Oo. Pero no need to discourage them. Kasi kung wala ka malang ihatag, ayaw na. Lain ito na, sabi nga, tiya, makain ka. Makatungaya ako kay mapila ako. Kay may hatag din. Mga, sige tiya, umuna ka lang. Kay kung hain ka, i-reserve mo ako. Ay, naku. I-reserve mo ako sa pila na ina. But anyway, amay niyan ang gusto natin iparating sa lahat. Entero dapat may karapatan. May karapatan kita entero. Kita na may karapatan kita din magpara surmaton. Pero dapat na din sa surmaton naton, igway ng kaakibat na responsibility. Yes. Yan. So, kaya sabi nga, dili ka saba. Ayaw saba lanit para dili paknit. Sabi nga, Pero, dapat may basihan. Yan. Basihan dapat. Ang basihan talig di mga tugang, iyan na personal or based on your own experience as barangay captain. Okay? Parehas ko mga tugang, sa pirang dekada, naging na-media na ako, kaya nakasurumato na ako ni Ruxali. May basihan naman ako sa awat sa serbisyo ko. Si kapigapot ko kay siyempre, ang basihan niya, ang paglingkod sa barangay. Diba? Igwa nga na dyan si barangay Captain Tatduana di sa Talisay. Sabi sa akin, dahil na sa bro, di lang gano'n ako mautro. Sabi ko, grabe man, nakasarutan pa lang. Kinakay. Ay, grabe. Yung kakamatay ko din ang konsumisyon sa barangay. Biruin mo yan mga tugang. At least, ang bagay na yan, nakita ni Kapitan Tatduana, di niya makere. Na, aside na dili makere, talagang may mga bagay daw ko na maski na nung pasabot mo, paghabo magsabot, wala kang magigibo. I salute you with that, Kaptat. Kasi namamatian ta man intiro kita ng mga barangay official namamatian ta. Pero ang challenge sa aton panuta sinda mapasabot san dapat nindan sabuton. Challenge ito sa aton Perme. Yeah. Pero sabi nga pero sa nakikita ko man sa iya talaga, very eager siya na maayos niya, tuloy-tuloy ang barangay niya. Pero kung minsan talaga naabot sa punto na minsan masuko ka talaga, kay minsan ultimo. Sabi ko nga sa imo tabi, Sir Sao, pag oras nin natural calamities o yung bagyo, ilang beses ko na witness na sa sadiri ko, ang balay ko nagturo, pero at least nasakupan ko, safe sinda. Pag uli ko sa balay, ang tubig sa loob sa balay, grabe. Kaya namatian ko kung maging barangay opisyal. Mas mayad-ed pangani pag nasa irog ka sa dina level, kay makadto ka na lang. Pero kung ikaw mismo, nasa barangay ang tungkulin mo, ikaw ang direct na magsusupervise, ikaw ang diretso na maninimbagan sa entero man, good or bad, ikaw ang maninimbagan sa barangay na sakop mo. Yes, and good or bad, sabi nga ni mga tugang, in a good part, sinakripisyo mo ang sadiri mo.
Yo, sakripisyado yan. Inuna mo ang ibang tao kaysa sa diri mo. Kaya Sakripisyado yan. pag matinunong ng isip mo kasi na-save mo na ang residente mo, pag abot mo, pag tangad mo, Kita mo sige mama- pagturo. Kita mo mga tabi ang balay ko, di ba? Oo. Andi sa gilid sa tinambo. Mm. Kaya sabi ko, kada bis na pag nagbabagyo, erog sa diyan na mamatian ko. Nano daw, kung sa otro, erog naman sa di ang gibuon ko. Yung totoo naman Oo. kay nakay, makulog baga pag atid-atidon, pero amay ng kagustuhan ko. Amay ng gusto ko na magserbisyo sa mga tao. Kaya ora, pagal niyan, para sa kagabi, nagparaora naman, may trabaho kita, pero diot na unat-unat. Erog-erog baga sa ditabi, Na. trabaho naman. Trabaho naman. And duwang adlaw, pirang adlaw na lang, duwa. Duwang aldaw na, Aha. kay Webes niyan, boss, may session kami. Sabado, igwasin turnover sa hermano-hermana, alas 3, and then pagka alas 6, igwasin barangay assembly, and then Monday, may activity na naman kami. So, diretso lang tabi ang activity sa October barangay. 20. Yes. Ayan. So, Sige lang. Sa amo naman, fight sana. paitsa na talaga. Habang inahatagan kita ninunra sa mga taga-pamarayan, dire-diretso lang tabi kita sa pagtrabaho para sa Indo-tabi. Of course, ang paghatag san ayuda san sabi nga ni isan suporta san city government yaon permi an padagos na nakakusog baga nin kap nakakusog nin buot Mhm. o na syempre kada may an city government together with Mayor Esther Amor and the council na ang pagsuporta yaon kaya dai ka tatabangan dai ka papanluyahan ng buot. Sabi nga ni nato katatapos lang sa awarding naman sa basketball naman sa nakaagi. Gusto ko ipasalamatan ulo nagpasalamat namang kita permi. Gusto ko pasalamatan ipaabot tabi ang bulahos na pag-suporta pasasalamat tabi sa Indomayor. Nakatanggap kami sa mga pangpapremyo sa amo na mga basketball players, mga best MVP, etc. Medical 5 nakatanggap sinda hali ito tabi sa ato na ginagalangan na City Mayor. Ayan, oo. Sabi nga ni mga tugang, hindi mahirap ang maglambing ka kung alam ng nasa taas na nagagamit mo ito ng maayos. Hindi naman kasi lahat yan. Oo, kaya Dapat accountable ka dyan. Pag Kasi- yung binigay sa'yo mo, dapat ihiras mo yan sa mga maski tao. pa ang mayor or siya na may hinagadan ka, maski pa may monitoring man yan. Siyempre, hindi pwedeng sabihin mo, ibawasan mo na, ano ba naman yan? Hindi Not only pwede. that, masabi, may hinatag ngayon ako, napakat naman lang ito sa bulsa ni Kap. Karaot pagbation. Karaot siya na. Oo. Sorry makikiran tayo. Oo. Uy, ayaw na niyo pagkuha na ina. Sabi nga ni Baga, ayaw na nila pagtiraha. Okay. Gusto ko pa ito speaking of, ako natutuwa kasi through the leadership sa ato na congresswoman, natapos sa amo na court. Si Kong Det Escudero, Opo, si Kong Det Escudero. Natapos sa amo na court, hali man, nagtabang man dyan tabi si Sir Boboy and si Mayor Esther. Natapos ang court namon, niyan indadayo talaga kami. Ang barangay Pamurian. Sabihin ko sa tabi sa Indolay, manin sa tabi sa paghambog, pag mahambog may ludog. Yan. Indadayo tabi kami sa mga parakanam, mga basketball players sa iba't ibang barangay. Niyan, ang pangapudan sa ato niyan, kung kaya na ba talaga sa barangay ta na magkaigwa kita sin interbarangay nakitaan ma-host. Amoy nang pinag-iisipan ko niyan. Dahil Kun. mong pag-isipan, sabi mo na dati na magkakaigwa ng interbarangay, maisip ka pa. Jesus, magubatan man Magubatan man, pero sa mga kabarangay ko, tabi, may consent naman tabi ka mo. Nag-restorya naman kami na mga barangay council ta. Suportado man tabi ni San Intero na council. And then, suportado man tabi baga nindo ini ng mga barangay officials. And then, mga residente. Tasaro lang ang gusto ko gusto kong i-elaborate sa indo. One, hindi lang magbibigay tayo ng katuwaan, kasayahan sa mga barangay, sa mga youths. Magkikinabang dito ang barangay natin, dito sa may mga lilit na business. Yan. Kasi darating ang mga araw
kung nakikita nyo na yan, kagabi pinailawan ko na, nagsampo lang tayo. Oo, wow. Gusto ko mangyari Maganda. na habang may basketball, May disco night. yan, sabi ko mayroon tayo mga nandyan na naka pika-pika ba? Oo. Yung mga pika-pika na pwedeng snack house o kung ano, barbecue, whatever. Nahali sa sa simbahan, sa crossing, malakat ka mo pakadi sa korta, sa sentro, tapos makita ka mo din basketball, iyaon ang mga pika-pika na pwede nindong timuon. Kagayon baga sa pamati. Yan. Baka hanggang sa magkaigwa ni ano dyan, ning anong apodkaan, itong ginigibo sa Cebu, ang tindahan na banggi. Night market? Night market. Night Dili ko market. pa kaya yan, pero malay mo, may magtinda sana. Malay mo, pangapudan ta na. Sa mga masunod tabi na bulan, siguro mga after undas. Yan. Ang mga willing tabi magtinda sa Barangay Pamurayan, tabaad mag-umpisaan sa ato na interbarangay. Pagkatapos-tapos tabi sa in-decorate nato na ilaw hali sa may simbahan, pakadi sa sentro, didi sa court, malay mo, basi may interesado, sa niyan pa lang tabi, magkanto na kamo sa barangay hall para pag-adalan ta kung paano mangyayari ini na pika-pika night market sa ato na lugar. Ang gusto ko dyan, Paris. May nagpapares sa Samon. Oo. Actually, may tindahan na harani sa court. Lain na nagbababa. Wag ko nang banggatin kay ara mo na. On air ini. Lain na nagbababa ang benta niya sa Irog Sadi. So sabi ko nga ni, opportunity mo yan. Dapat, kung anong pangangaipusan tao, magbakal ka na. Kay grabe ang activity sa barangay ta, mas madamo pa ang benta mo. Pero dapat, i-share mo man ina. Yan. Totoo. Dapat, I-share mo oo. man ina sa iba. Lain kay ikaw lang. O, di ba? Okay. So, sabi nga natin, malay natin pero kung hatagan kita sin mahal na Diyos nin Ondra, madagos ang interbarangay ta, ipupos nato niya na Nobyembre. November, ha? Yes. Oy, kita diet na lang Monday, pag-restoryahan na namon ang guidelines. 20, ano na pa man? November 3. Oh, basta. Balbal na. Fight na. So, kita ta. Malay ta, kung kayanon man. Yan, okay po. Yan po ang sabi nga na pag gusto, walang makakatalo. Yan. Okay, Kap. Inabot na kita kan oras and sobra na kita sa oras sa ito yung programang Fight Sanam. And haganon ko rin sa yung pangapunan this coming Saturday. Again, nag-apila ako sa mga residente ta, mga kabarangay ta, na this coming Saturday, October 18, sa oras na alas 3, magkakaigwatabi sin Holy Mass and then susundan yan ng pag-turnover sa hermana. After that, magkakaigwa naman kita sin Barangay Assembly, nagigibuon alas 6 an hapon o banggi sa Wow. covered court ta. Mhm. So yaon duman ang mga barangay officials, inimbitaran tabi an intiro na mag-attender para maaraman nindo kung ano ang mga pigigibo kan sa indong mga barangay official, kung ano ang dapat nindo maaraman manungod sa pagprogreso sa ato na barangay. Again, pasalamatan ko si Mayor po. Salamatonon tabi, Mayor, and your team sa mga dano nindo sa Barangay Pamurayan. Okay, salamat po, Mayor. And sa Saturday, mas kiday ka na magdin sa Barangay Pamurayan, magkita ka na sa Bicol TV. Ta-live yan na mangyayari ang Barangay Assembly. Sabi ni Harold, kaya daw niya na i-live. Sulo lang ano? Oh, na naman. One-man team. Oo. Okay. So, mga tugang, happy watching pala kay Lito Legaspi. Ay, Lito, Ayan. Tolits. Aram mo na. Salamat sa pagkantabay tabi sa Barangay Pamurayan. Okay, mga tugang, this time, 3 p.m. ang start kang activity sa October 18 sa Barangay Pamurayan, 3 p.m. At 3 a.m. man sa October 18, dyan na pumapon ang Milo Marathon from Sports Complex to Wow. Capitol Park. Wow, sana From Sports Complex to Sports Complex. malupin. yan. No? Okay. Good luck Okay. sa mga maintratatabi. Yan po ang pangapunan kasi ito yung CCDI Administrator Ed Balastap. Sir Ed, Yan. kayang-kaya mo yan. Iko-cover naman po yan ng live. Yeah, na talaga. 3 a.m. 3 a.m. Oh, tapos pagkahapon naman may 3 p.m. Yan. and then 6 p.m. Wow. Yan. Grabe ang trabaho nindo Sabi ni Harold, bakit naman?
Harold, beke naman, tahong na lang dyan. Yan. So mga tugang, sangaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical side si Papa Harold, si Papa Bern, and sa ibang side by side si Nanaan, si Eva. Yan, nasa lawasan. And si Carol, and si Buddy naman, nasa pinakaluwas. Marinalda po, saro na naman isyon kan programang Fight Sana!